Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. Welcome po sa Grace Fellowship Church. Ang GFC po ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos. Paglago kay Kristo at pagpapahayag ng kanyang pangalan at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming statement of faith sa aming website sa gfc.com.ph. At kung kayo po ay aming panauhin ngayong hapon at may katanungan, mangyari pong lumapit sa aming reception table sa may likuran po katabi ng entrance pagkatapos ng panambahan. At ikalulugod po namin sagutin ang anumang inyong katanungan. Ngayong hapon po si Pastor George ay magpapatuloy sa ating bagong series sa mga gawa, Acts. Tayo po ay nasa Kabanata 1 sa mga talata 6 hanggang 14. Ang huling mga habili ni Jesus sa kanyang mga disipulo at ang kanyang pag-akyat sa langit. Sa pambungad na kabanata ng Hebreo, basahin ko po, si Jesus ang ningning ng kaluwalhatian ng Diyos at ang eksaktong bakas ng kanyang kalikasan. At itinataguyod niya ang sansinukob sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos gumawa ng paglilinis para sa mga kasalanan at naupo siya sa kanang kamay ng kamahalan sa kaitaasan. Tayo po ay tumayo at magkaisa sa pag-awit at ipagbunyi ang walang hanggang imno na hindi nagtatapos pagkos ay yumayaman pa magpakailanman. Bunyi ngalang Jesus, anghel ay magpugay. Korona ng pagharing lubos, putungan siyang hari. Korona ng pagharing lubos, putungan siyang hari. Putungan siyang hari, ipagbunyi ang tagapagligtas. Putungan siyang hari. Kasalanang pinupos pahit
sama't aawitan, magpupugay at siya'y tatanghal, putungan siyang hari. Magpupugay at siya'y tatanghal, putungan siyang hari. Ang malwalhating pagluklok kay Kristo ay hindi pa tapos, ngunit ito'y nagpapatuloy. Nakikita natin ito ngayon at nararanasan ito sa pamamagitan ng pananampalataya at nakikibahagi sa ating mga papuri. At balang araw ay babalik siya para sa atin. One day when heaven is filled with His praises, one day when sin was as black as was me, Jesus came forth to be born of a virgin, dwelt among men, my example is He. The Word became flesh, the light shine among us, His glory revealed. Living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away, rising He justified freely forever. One day He's coming, oh glorious day, oh glorious day. One day they led Him up Calvary's mountain, one day they nailed Him to die on a tree, suffering anguish, despised and rejected, bearing our sins, my Redeemer is He. The hand that healed nations stretched out on a tree and took the nails from me. Living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away, rising He justified freely forever. One day He's coming, oh glorious day, oh glorious day. One day the grave could chill Him no longer. One day the stone rolled away from the door, and He arose over that He had conquered. Now He's standing, my Lord, evermore. Death could not hold Him, grave could not keep Him from rising again. Living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away, rising He justified freely forever. One day He's coming, oh glorious day, oh glorious day, glorious day.
the trumpet will sound for his coming. One day the skies with his glories will shine. Wonderful day, my beloved one bringing. My Savior Jesus is mine. Living he loved me, dying he saved me, buried he carried my sins far away. Rising he justified freely forever. One day he's coming, oh glorious day, oh glorious day, glorious day, oh glorious day. At habang tayo'y nakikibaka sa ating di kasakdalan bilang isang simbahan, nagtitiyaga tayo para sa ating pag-asa at pananampalataya na nakaangkla sa pagtubos at pangwakas na tagumpay ni Kristo. Siya ang ating pundasyon at saligan ng Iglesia. Saligan ng Iglesia ay si Kristo Jesus, siyang kanyang manlilikha't kanyang manunubos. Pumanaog sa lupa, Iglesia'y tinubos. Sa salay pinalaya, dugo niyang nabuhos. Mula sa bawat bayan, pinag-isang diwa, isang katotohanan at isang Panginoon nga lang sinasamba, isang binahaging banal na salita. Sa mundong mapahamak, siya'y may naaapi. Kahit may kagulo at pagkahati-hati, pananampalataya ay nananatili. Ngayon may lumuluha, bukas magbubunyi. Huling talata. Kalakipang Iglesia ng Diyos na dakila, maging ng kapatirang may pakikisama. Panginoon loobing maging gaya nila, tahanan mo'y sapitin, ika'y makasama. Amen. Manatili po tayo nakatayo para po sa pagbasa mula sa Biblia.
Marcos, Kabanata 16, talata 15 hanggang 20. At sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan, at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At ang mga tandang ito ay tataglayin ng mga nananampalataya. Sa paggamit ng aking pangalan ay magpapalaya sila ng mga demonyo. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y hahawak ng mga ahas, at kung makainom sila ng bagay na nakamamatay, hindi ito makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila'y gagaling." Kaya't ang Panginoong Hesus nga, pagkatapos na siya'y magsalita sa kanila, ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. At humayo sila at nangaral sa lahat ng dako, habang gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinapatutuhanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip nito. Marcos, Kabanata 16, talata 15 hanggang 20. Mari na pong maupo ang lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pribilehiyong ito na ibinigay niyo sa amin, na kami po ay magkasama-sama dito sa aming pananambahan. Tunay nga na kayo ay dakila at tapat. Tunay nga na kayo ay mahabagin. Kaya't sa inyo lamang po ang papuri at pasasalamat. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang aming mga sarili. Kung mayroon mang gumagambala sa aming puso't isipan, naway tanggalin niyo po sana ito. At tulungan niyo po na ituon namin ang aming paningin sa inyo po lamang. Tinataas po namin sa inyo ang aming mga sarili sa aming mga pagkakamali. Kung kami naman po ay hindi naging tapat sa inyo, Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran. Sa mga kasalanang aming nagawa, katulad na lamang po ng hindi pagbigay ng panahon sa pakikipag-usap sa inyo sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay-nilay ng inyong salita, Panginoon, patawarin niyo po sana kami. Kung kami man po ay naging abala sa mga bagay dito sa mundo at nakalimutan namin ang mga importanteng gawain para sa inyo dito sa iglesyang ito, patawarin niyo rin po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami kung kami man po ay naging mayabang, arugante, mapagmataas, na hindi kami naging sensitive sa aming mga pananalita at madalas ay nakakasakit kami ng aming kapwa, patawarin niyo po kami. Kung kami man din po ay naging makasarili at hindi namin iniisip ang kalagayan ng aming mga kapatiran, patawad, Panginoon. Yan po ang aming kahilingan. Patawarin niyo kami sa aming pagiging makasalanan. Panginoon, tinataas din po namin sa inyo ang aming bansa. Naway bigyan ninyo kami ng kaawaan, lalo na naging magulo ang aming gobyerno. Yung nakikita lang namin sa nangyayari sa Senado, pati na rin sa Congress, Lord, bigyan niyo po sana ng order na maging maayos itong aming gobyerno, itong aming bansa. Bigyan niyo ng katalinuhan ang aming presidente hanggang sa pinakahuling opisyal ng gobyernong ito. Panginoon, tinataas din po namin sa inyo ang aming iglesia, sa mga kapatiran namin na mayroong karamdaman, katulad nila Tita Gigi, si Tita Benny, at pati rin po
Do kanina ay panalangin na namin sila, si Kuya Eric Adedoya. Salamat Panginoon sa kagalingan na ibinibigay niyo sa kanila at pati na rin po sa probisyon. Panginoon, tinataas din po namin ang mga kapatiran na may pangangailangan, ang mga kapatiran na ngayon ay dumaranas ng matinding kalungkutan, katulad na lang nila Sister Kat at Brother Jack Neres dun sa pagkawalay ng kanilang ng ama ni Sister Kat, Lord, naway hayaan ninyong maramdaman nila ang inyong pagkalinga, ang inyong kapayapaan sa mga oras na ito. Tinataas din po namin sa inyo ang lahat ng mga gawain namin mamaya dun sa aming members assembly, yung aming mga Bible study na halos weekly ay ginagawa namin, at pati na rin po yung aming yung missions namin sa urban poor. Pagpalain nyo rin po sana ito, at yung darating na parenting seminar, at pati na rin po yung aming church camp, O Lord. I-bless nyo po sana itong aming paghahanda, no, hindi lamang yung mga speakers, kundi pati na rin ang lahat ng mga volunteers, and especially yung mga participants na a-attend. At Panginoon, tinataas namin sa inyo ang nalalabing oras sa hapong ito. Pagpalain niyo po sana ang aming pakikinig at pag-aaral ng inyong salita. Tinataas ko po rin sa inyo ang aking sarili, ang aking kahinaan. Naway kayo po sana ang siyang mangusap sa aming lahat sa hapong ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon, everyone. Happy Lord's Day. Halos puno tayo, no? Mas konti kaninang umaga. Bakit kaya? Tinatanong pa ba yan? No, but anyway, it's so nice to see all of you. No, I was hoping to see some of you this morning. So, mukhang mapipilitan akong mag-Taglish. Ay, hindi, no? Sorry na lang kayo. Yung mga umaattend ng English, biglang umaattend ng Tagalog. Tagalog to. But anyway, tayo po ngayon ay nasa aklat ng mga gawa. Ito pa lang po yung pangalawang sermon natin sa seryeng ito. No, tinatawag ng ilan, ang aklat na ito daw ay yung manual natin, no, para sa mga misyon. Yung iba naman ang tawag nila Charter for Christian or Biblical Missions. Ngunit ang mas mahalaga ay tingnan natin itong aklat na ito bilang isang makasaysayang salaysay ng unang iglesia or the early church. Dahil hindi lamang nito na itala ang ulat ng kapanganakan ng unang iglesia sa araw ng Pentecost, ngunit ipinakita rin nito sa atin kung paano nagsimulang kumalat ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang iglesia na nagmumula sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Simula sa Jerusalem hanggang sa Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. At ito ang dahilan kung bakit kamakailan lamang ay nag-imbita tayo ng mga misyonero bilang mga guest preachers natin. If you remember si Pastor Alvin Liton Hua, no, of Crossroads Church ng Dubai. No, siya ay isang missionary pastor. Tapos nung anniversary naman natin, ay inimbitahan natin si David Chow, na missionary naman ng TMAI to the Philippines. At ang dahilan dito ay dahil sa gusto naming malaman ninyo at maunawaan ninyo ang kahalagahan ng misyon sa isang lokal na iglesia katulad na lang ng GFC. Alam po ninyo, ang objective o yung layunin ng mga Kristiyanong misyon ay upang saksihan o mag-evangelize na aabot ang ebanghelyo sa buong mundo. Yun ang objective. At ito ang dahilan kung bakit kami
ay naniniwala na bilang isang iglesia, tayo ay dapat na tumulong at sumuporta sa mga misyonero o di kaya tayo mismo ang magpadala ng missionary, no, mula sa ating hanay. At ito ang dahilan kung bakit nagkasundo yung mga elders o yung mga pastor ninyo nang imungkahi ni Pastor Pedro, na sabi ko kaninang English service, siya na yung missions pastor natin. Kasi siya yung nagsuggest nitong aklat o ng aklat ng mga gawa na gawing pulpit series natin ngayon. At kaya narito tayo ngayon. No, tayo ay nasa ikalawang sesyon na ng mga aklat ng mga gawa, at ang pangunahing talata natin ay makikita sa Acts chapter 1 mula verse 6 hanggang verse 14. Kaya inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo, yung mga kaya pong tumayo, at aking babasahin ang mga gawa chapter 1 verse 6 to 14. Nang sila'y nagkakatipon, siya'y kanilang tinanong, Panginoon, ito ba ang panahon na panunumbalikin mo ang kaharian sa Israel? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo na malaman ang mga oras o ang mga panahon na itinakda ng Ama sa pamamagitan ng kanyang sariling autoridad. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang sila'y nakatingin, dinala siya sa itaas at siya'y ikinubli ng ulap sa kanilang mga paningin. Samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo, biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit, na nagsabi, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Verse 12, pagkatapos ay bumalik sila sa Jerusalem, buhat sa tinatawag na bundok ng mga Olibo, malapit sa Jerusalem, na isang araw ng Sabat lakarin. Nang sila'y makapasok sa lungsod, umakyat sila sa silid sa itaas, na doon ay nakatira sina Pedro, Juan, Santiago at Andres, Felipe at Tomas, Bartolome at Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Sama-samang itinalaga ng lahat ng mga ito ang kanilang sarili para sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at ang kanyang mga kapatid. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Pwede na po tayong magsiupo. At ito po ang aking 3 punto para sa hapong ito. Una, ang pinangakong Espiritu Santo. Pangalawa, ang punto ng kanyang pag-angat o pag-akyat sa langit. At ang pinakahuli, ang patuloy na panalangin na may pagkakaisa. Alam po ninyo, itong Book of Acts ay importante para sa ating lahat na maintindihan ito. Bakit? Dahil dito nakasaad, hindi lang yung mga itinuro ng ating Panginoong Hesus, kundi pinapakita rin dito sa atin ang mga pangyayari na nangyari nung panahon nung sinaunang iglesia. Meron ngang sinabi yung isang commentary, yung EBC, no, sabi niya, dito lang daw natin makikita ang accounts, no, o yung record ng early church dito sa aklat na ito. Dahil kung ang pagbabasehan lang daw natin ay yung mga liham ni Pablo, medyo kulang-kulang, no? Medyo pira-piraso lang ang impormasyon na makukuha natin. Ngunit dito sa aklat ng mga gawa, marami tayong makukuhang impormasyon. Ang aklat ng mga gawa ay isang aklat na masasabi natin na napaka-importante, no? Lalong-lalo na sa mga Kristiyano na nagnanais na maging misyonaryo. Kaya ito yung dahilan kung bakit kami ay naniniwala na mahalaga
ito na pag-aralan natin, itong aklat na ito. Dahil binigyan tayo ng ideya kung paano lumago at lumawak ang sinaunang iglesia. At naging instrumento ito sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. At kaya kung titignan natin ngayon ang ating pangunahing talata at dun sa narinig natin last Sunday, ang mga disipulo ay inutusan ng ating Panginoong Hesus na huwag umalis ng Jerusalem. Na sila daw ay manatili doon habang hinihintay ang ipinangako ng Diyos Ama. At dito po tayo magsisimula sa verse 6. Ang sabi rito sa verse 6, nang sila'y nagkakatipon, siya'y kanilang tinanong, Panginoon, ito ba ang panahon na panunumbalikin mo ang kaharian sa Israel? Tandaan natin na ang kinakausap dito ng ating Panginoong Hesus ay ang muling nabuhay na si Hesus. Nakita pa lang nila, nasaksihan pa lang nila ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesus. At ngayon na nakikita nila siya na buhay, alive in the flesh, ang naiisip lang nila siguro sa mga panahong ito ay nandito na yung ating Haring Mesiyas. Siya ay mamumuno na at ibabalik na ang kaharian ng Israel. At ito daw ay ang pagpapatupad ng propesiya na makikita sa Ezekiel 34:24-27 at Joel 3:16-21. At actually marami pang iba. At ito nga po kasi ang ipinapangaral din ng ating Panginoong Hesus. Ano yun? Yung pagdating ng kaharian ng Diyos. No, yan ang parati niyang ipinapangaral. Yan nga yung unang-unang nga niyang pinangaral. Kung naalala niyo sa Mateo 4:17, ang sabi roon, mula noon si Jesus ay nagpasimulang mangaral na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. And not only that, kung naalala niyo yung talata natin last Sunday sa mga Gawa chapter 1 verse 3, yun din ang ipinangaral ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Sabi sa verse 3, pagkatapos na siya ay magdusa, ay buhay siyang nagpakita sa kanila sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagsalita ng mga bagay tungkol sa sa kaharian ng Diyos. And this is why they were kind of excited, no? Excited sila. Kasi nakita nilang muling nabuhay si Jesus Tapos ito pa yung narinig nila kay Jesus. Yung tungkol sa kanyang kaharian. Kaya hindi sila mapakali, hindi sila makapaghintay na dumating na ang kanyang kaharian, ang kanyang pamumuno sa mundong ito. Alam niyo kung titingnan ninyo ang mga ebanghelyo, madalas itong napag-uusapan no, yung kaharian ng Diyos. At maliban doon, madalas din pinag-uusapan kung anong pinagagawa nitong mga disipulo na ito habang naghihintay o hinihintay yung pagbabalik ng kanyang kaharian. Katulad na lang dito sa Marcos chapter 9, verse 33-34. Sabi rito, nakarating sila sa Capernaum at nang siya'y nasa bahay na ay tinanong niya sila, ano ang pinagtatalunan niyo sa daan? Ngunit sila'y tumahimik sapagkat sa daan ay pinagtatalunan nila kung sino ang pinakadakila. No, yun ang pinag-aawayan nila. Kung sino sa kanila ang mas magaling, sino ang mas dakila. Isa pang incident, no, ito ay yung during the Passover, bago ipako si Jesus sa krus. Tingnan ninyo sa Lucas 22:24. Nagkaroon ng isang pagtatalo-talo sa gitna nila. At ano yung pinagtatalunan daw? Kung sino kaya sa kanila ang ituturing na pinakadakila. No, obviously, makasalanan din tong mga disipulong ito No, ang iniisip nila yung sarili nila kung sino sa kanila ang mas magaling. Imagine, ilang oras na lang ito bago si Jesus ay arestuhin, pahirapan, at patayin. Pero anong ginagawa nila? Pinagtatalunan nila kung sino sa kanila ang mas dakila. At sa tingin ko nga,
yung pagtatalo na yan ay lalong tumindi nang marinig nila ang mga salitang ito mula sa Panginoong Hesus. Sa Mateo 19:28, sinabi ni Jesus sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na sa pagbabago ng lahat ng mga bagay, kapag uupo na ang anak ng tao sa kanyang maluwalhating trono, kayong mga sumunod sa akin ay uupo rin sa 12 trono na naghukom at sa 12 lipi ng Israel." No? Kaya sila ganun ka-excited. No? Ito marahil ang dahilan kung bakit sila ay sabik na dumating ang kaharian ng Diyos. Ngunit, datapwat, subalit, bukod sa kanilang makasariling motibo at pagmamataas, ang Israel, sa loob ng mahigit na 500 years, ay nasa ilalim ng pamamahala ng mga dayuhan. No? Nauna na dyan ang mga Babylonians, tapos yung mga Persians, and then the Greeks, at sa panahong ito ay ang mga Romano. At ito rin maaari ang isang dahilan, no? At dahil nga si Jesus ay muling nabuhay mula sa patay, naisip talaga nila na ngayon na, ito na ang panahon na ang Israel ay magkakaroon ng kalayaan at mapapalaya na mula sa mga kamay ng Roma. Kaya nga ito yung naging katanungan nila. Sabi nila, "Panginoon, ito ba ang panahon na panunumbalikin mo ang kaharian sa Israel?" Pero tingnan ninyo ang naging tugon ni Jesus sa verse 7. At sinabi niya sa kanila, "Hindi ukol sa inyo na malaman ang mga oras o ang mga panahon na itinakda ng Ama sa pamamagitan ng kanyang sariling autoridad." KJ ka naman, Jesus. Ba't ka naman KJ? No? Lahat nagiging excited na eh. And then suddenly he stepped on the brakes. Tapos ang sabi niya, wait lang. No, hindi ukol sa inyo na malaman ang mga oras o ang mga panahon na itinakda ng Ama, kundi ang Diyos lamang. Bakit? Kasi they were really literally expecting that the Lord Jesus Christ, na siya ay uupo sa trono ni David at magsisimula ng mamuno, no? Hindi lamang sa Israel, kundi sa buong mundo. Kaya nung tinitingnan ko to kanina, nung pinag-aaralan ko, sabi ko nga kaninang umaga, I don't know if you know about this, sabi ko, amil pala tong mga disipulong ito. Kasi ang iniisip nila, maghahari na ang Diyos sa panahon nating ito. But seriously, the Lord Jesus had already told them about this. Nabanggit na ito ni Jesus sa kanila. No, nung binanggit niya ito doon sa Signs of the Times. Kung titingnan ninyo sa Marcos 13, verse 30 to 33, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Walang taong nakakaalam ng araw o oras na iyon. Ngunit tungkol sa araw o oras na iyon ay walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama, kayo'y mag-ingat, kayo'y magbantay, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan ang panahon." Napakalinaw, di ba, ang sinabi ni Jesus sa kanila? No, sabi ni Jesus, walang nakakaalam, kahit anghel o kahit ako, yung anak, no, kundi ang Ama lamang. No, hindi ko po sinasabi na itinatanggi ng Panginoong Jesus na balang araw ay ibabalik niya ang kaharian ng Israel. No, hindi po. Bagkus, ang sinasabi lang ni Jesus sa kanyang mga disipulo ay hindi ito para sa kanila na magpasya, no, o di kay manghula, no, o magdikta kung kailan ang pagbabalik ng Panginoong Diyos. Ang sinasabi lamang ni Jesus dito, ipaubayan ninyo na lamang sa Diyos ang mga bagay ng Diyos. At ituon nyo na lang ang inyong pansin doon sa iniutos ng Diyos sa inyo.
Sa madaling salita, huwag na nilang pakialaman yan. Ang sinasabi lang ni Jesus dito sa kanila ay hindi pa panahon para sa Kanya na maupo sa trono ni David at mamahala sa lupa. Kung kaya't para sa mga naniniwala na tayo ay nasa milenyo na at ang Panginoong Jesus ang siyang namumuno sa mundong ito, alam niyo po, yan ay nanggagaling sa maling pagkaunawa o interpretasyon sa salita ng Diyos. Kasi tingnan ninyo ang sinabi ni Jesus sa John 12:31. Ang sabi niya, ngayon ang paghatol sa sanlibutang ito, ngayon ang pinuno ng sanlibutang ito ay palalayasin. Sino yung pinuno na yon? Si Satanas, di ba? Pangalawang Korinto 4 verse 3 to 4, at kahit ang aming ebanghelyo ay natatakluban pa, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sino yung Diyos ng sanlibutang ito? Yan ay walang iba kundi si Satanas. Na maliwanag dito sa aking binasa, no, si Satanas ang namumuno sa puso ng mga pasaway, no, nung mga sumusuway sa utos ng Diyos. At dahil karamihan sa mga tao ay nabubulag pa rin sa mga kasinungalingan ni Satanas, technically speaking, siya pa rin ang naghahari o namumuno dito sa lupa. Pero mga kapatid, hindi yan magtatagal. Dahil natanggal na ang talukbong sa ating mga mata sa pamamagitan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Kaya nakikita natin kung paanong epektibong lumalaganap ang ebanghelyo simula nung siya ay iakyat o itaas papunta sa kanyang trono hanggang sa panahon natin ngayon. At ito ang pag-asa na mayroon tayong lahat. Yung pag-asa na makikita nating bumalik ang ating tagapagligtas. At ito din ang dahilan kung bakit pagdating dito sa susunod na talata, binigay ng Diyos yung tinatawag nating Great Commission sa kanyang mga disipulo. Yung dakilang utos. At ano yun? No? At ito ay kalakip dito yung pinangakong banal na Espiritu. Mga Gawa, chapter 1, verse 8, ang sabi rito, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Alam po ninyo yung Acts chapter 1 verse 8 o yung mga Gawa chapter 1 verse 8, ito yung key verse, no, sa buong aklat ng mga Gawa. At ayon dito kay Lucas, may dalawang bagay na mangyayari sa mga disipulong ito kapag habang naghihintay dito sa Jerusalem. At ano yon? Yung pagdating sa kanila ng banal na Espiritu at kalakip niyan ay ang kapangyarihan na sila ay magiging saksi ni Jesus. Hindi lang sa Jerusalem, hindi lang sa Judea at Samaria, kundi sa buong mundo. Alam niyo po, yung salitang kapangyarihan o sa wikang Ingles ay power, sa wikang Greko ang tawag dito ay dunamis. No, na ang ibig sabihin sa wikang Ingles, mighty work, miraculous power or strength or ability. Na nangangahulugan na kapag ang banal na Espiritu ay dumating sa kanila, sila ay tatanggap ng pambihirang kakayanan upang maging kanyang mga saksi. No? At lakas upang mapaglabanan ang oposisyon at pag-uusig. Alam niyo yung salitang witnesses o saksi sa wikang Tagalog, sa Greko naman ay martus or martyr. No, yun palang ibig sabihin ang salitang Greko ng witness or witnesses, martyr. Na ang ibig sabihin ay mga saksi na handang mag-alay maging ang sarili nilang buhay alang-alang kay Kristo. And this is what happens to anyone who is indwelt by the Holy Spirit of God. Kaya naman imposibleng
Imposible para sa isang tunay na Kristiyano na hindi maging saksi para sa Panginoong Hesukristo. Imposible yun. Kung sinasabi mong pinananahan ka ng banal na Espiritu, sigurado yan, magiging saksi ka ng Panginoong Hesus. Anong ibig sabihin ng pagiging saksi? Pinapangaral mo, pinapalaganap mo ang Ebanghelyo. Pero pastor, wala akong gift of evangelism. No? Wala akong kakayanan na makapag-share. Magbibigay na lang ako ng pera para yung iba na lang ang mag-share. Kapatid, alam niyo ang kakayanang sumaksi o magbahagi ng Ebanghelyo ay isang katibayan o patunay na ikaw talaga ay pinananahan ng banal na Espiritu ng Diyos. Dahil ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng pagnanais o yung desire at kahandaan o yung willingness and the ability na makapag-witness. Galing yan sa banal na Espiritu ng Diyos. Kung wala ka nun, hindi ka nga talaga makapag-witness. Pero kung sinasabi mo, nasa iyo yan, dapat nagwi-witness ka. Kung titingnan natin ang makasaysayang salaysay o sa wikang Ingles, historical narrative ng Book of Acts, habang lumalaganap ang Ebanghelyo at habang lumalaki ang iglesia, nakikita natin hindi lamang ang pagpapalawak ng Ebanghelyo, kundi pati na rin ang pagpapalawig ng iglesia. Dahil kung susuriin mo ang kabuuan ng mga gawa, medyo strategic yung paglahad ni Lucas sa pagpapalaganap ng sinaunang iglesia sa pamamagitan ng pamumuno at kapangyarihan ng banal na Espiritu sa kanila. Dahil mapapansin mo, simula pa lang sa Kabanata 1 hanggang sa chapter 7, nakasaad doon ang kapanganakan ng iglesia at ang Ebanghelyo ay nagsimulang kumalat sa Jerusalem. At pagkatapos sa Kabanata 8 hanggang 12, ang Ebanghelyo ngayon ay nagsimulang kumalat sa kalapit na lugar ng Jerusalem. At yun ay Judea at Samaria. At pagkatapos sa chapter 13 hanggang 28, dito makikita natin na ang Ebanghelyo ay napunta na sa Roma at sa pinakamalayong bahagi ng mundo. Dito makikita natin na ang Ebanghelyo ay nagsimulang maging pandaigdigan, naging global siya. At ito ang dahilan kung bakit nasa atin ang Ebanghelyo ngayon. Kung bakit ang kanyang mga salita ay nasa ating mga kamay. Kaya kung titingnan natin ang ating pangalawang punto sa mga gawa, chapter 1, verse 9, ang sabi rito, pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang sila'y nakatingin, dinala siya sa itaas at siya'y ikinubli ng uulap sa kanilang mga paningin. Ang punto ng kanyang pag-angat o pag-akyat sa langit. No, the point of his ascension. May dalawang mahalagang katotohanan na nais kong ipakita sa inyo sa kanyang pag-angat o sa kanyang ascension. Una ay kung paano tinupad ng Panginoong Hesukristo ang mga propesiya sa lumang tipan tungkol sa Kanya, sa pamamagitan ng Kanyang ascension. At pangalawa, ang naging epekto ng mga sinabi ng mga anghel sa mga disipulo na biglang nagpakita na lang, di ba, nung si Jesus ay paakyat na sa langit. At kung titingnan natin ulit ang verse 9, ang Panginoong Jesus, pagkatapos ibigay ang Kanyang huling habilin, no? Yung huling habilin niya, siya ngayon ay unti-unting itinataas. At sabi dito ni Lucas na may dumating na isang ulap na tumanggap sa kanya habang unti-unti siyang nawala sa kanilang paningin. Ngayon, sinasabi po ng mga commentaries na aking nabasa, yung ulap na ito ay sumasagisab ng tinatawag nating Shekinah. No, yung Shekinah, ibig sabihin, ito ay yung nakikitang pagpapakita ng banal na presensya at kaluwalhatian. Tulad na lang nung ulap na lumipad sa itaas ng
tabernacle, no? O yung ano ba yung tabernacle sa Tagalog? Yung parang yung lugar na pananambahan, di ba? Tabernakulo. Oo. Bilang isang tanda ng kaluwalhatian ng Diyos na nananahan sa loob mismo ng tabernacle. At ito din ang ulap na bumalot kay Jesus at ng 3 pa niyang mga alagad doon sa bundok ng pagbabagong anyo or transfiguration. Bilang isang tanda ng presensya ng Diyos. No, yun ang sinasabi rito. At ito ang parehong Shekinah cloud din daw o ulap na bumalot kay Jesus habang siya ay pumaitaas papunta na sa kanyang trono, sa kanyang kaharian sa langit. At ano ang kahalagahan ng Shekinah cloud na ito sa pag-angat ng Panginoong Jesus sa langit? Ito po ay bahagi ng mga propesiya sa lumang tipan tungkol sa muling pagbabalik o pati na rin doon sa pag-akyat ng anak ng Diyos sa kanyang kaharian. Tingnan natin ang Daniel chapter 7 verse 13 to 14. Patuloy akong nakakita sa pangitain sa gabi at narito ang isang gaya ng anak ng tao na dumarating kasama ng mga ulap at siya'y lumapit sa matanda sa mga araw at iniharap sa kanya. Binigyan niya siya ng kapangyarihan, kaluwalhatian at kaharian upang ang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Alam po ninyo, ayon dun sa mga Bible scholars, ang propesiyang ito daw ay tinupad ng Panginoong Jesus. No? Nung siya ay, yun nga, inangat sa pamamagitan ng Shekinah cloud, no? At ito ay pagkatapos ng kanyang misyon dito sa lupa, nung siya ay mamatay at muling nabuhay. At kung titingnan natin ito, nasa na ang Panginoong Jesus ngayon? Siya ay nakaupo sa kanang bahagi ng ating dakilang Diyos. Tingnan natin ang mga awit 110 verse 1. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tuntungan ng iyong paa ang iyong mga kaaway. Meron din binanggit dyan si Pedro sa unang Pedro chapter 3 verse 22. Sabi niya, na umakyat sa langit at nasa kanan ng Diyos, na ipinasakop sa kanya ang mga anghel, ang mga kapamahalaan at ang mga kapangyarihan. Ang sinasabi rito, itong mga anghel daw at mga autoridad at kapangyarihan ay napailalim or nasa kamay na ng ating Panginoong Jesus. Kaya ang katanungan, Pastor, bakit ganyan? Bakit si Satanas pa rin ang namumuno sa mundong ito? Alam po ninyo, unang-una sa lahat, dapat nating tandaan na anuman ang nangyayari dito sa mundong ito, pati na rin doon sa Senado, lahat ng itong pangyayaring ito ay naaayon sa soberanong plano ng Diyos. Pangalawa, si Satanas, technically speaking, wala siyang ganap na kapangyarihan o pamumuno dito sa lupa. Bakit? Dahil naghahari lamang siya sa puso ng mga pasaway, ng mga ayaw sumunod sa ating Panginoong Jesus, dun sa mga hindi naniniwala kay Jesus. Dahil ang namumuno sa ating lahat na nandirito ngayon, though I'm assuming that all of us are believers, ang namumuno sa atin ay hindi ang demonyo, ay hindi si Satanas, kundi sino? Ang Panginoong Jesus. Kung nasa puso natin talaga, o nasa buhay natin talaga ang banal na Espiritu, then dapat si Jesus ang namumuno sa buhay natin. At naalala niyo pa ba ang sinabi ni Jesus? Na kung maipangaral natin ang ebanghelyo sa buong mundo, ano daw ang susunod na mangyayari?
Tingnan ninyo sa Mateo 24 verse 14. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. Darating ang wakas. At yan po ang dahilan kung bakit tayo bilang isang iglesia ay sinusuportahan din natin ang mga misyonero. No? Ito rin ang dahilan kung bakit nais nating sanayin at turuan ang ating mga miyembro o yung mga willing na magpa-train, no, ay sa kadahilanang gusto natin maging handa sila. Kung sakali mang naisin nila na pupunta sa ibang lugar at ipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Kaya kung sakali lang, nakaramdam ka na parang konting kurot sa iyong puso at parang ninanais mo na maging misyonaryo in the future, ipanalangin mo yan. Now, pray about it. Tapos lumapit ka kay Pastor Rico o kay Pastor Pedro. No? They will be in charge of the missions natin. But that's true. No? Kung sakaling may ganun kayong desire. Pero hindi madali yun, ha? Kung nakikita nyo yung mga documentaries about missionaries, no? Especially in hostile countries, hindi madali yan. Hindi rin ko kayo tinatakot. Sinasabi ko lang, okay? Baka biglang umatras ka na. Ay, ayoko na. Ngayon, kung babalik tayo dun sa ating pangunahing talata sa verse 10 and 11, ang sabi dito, samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo, biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit na nagsabi, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Now, the two angels here could perhaps be the same two angels dun sa empty tomb. Maaari, no? At anong sinabi daw nitong dalawang anghel na ito? Ang sabi nila, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? No? In layman's term, parang sinasabi nila, ba't kayo nakatunganga pa dyan? Ako ay naniniwala na ito ay isang panawagan para sila ay kumilos na. Na huwag na silang magpatumpik-tumpik pa. At simulan na kung anuman ang inuutos sa kanila na gawin nila. Tingnan ninyo sa verse 11, no? Kung babalikan natin yung verse 11, ito pa yung karugtong na sinabi ng mga anghel. Sabi nila, itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Nung sinabi nila dito ay isang malinaw na pagsasalarawan kung paano babalik ang ating Panginoong Jesus. Paano daw? Sa parehong paraan na siya ay pumaitaas. At ang kanilang sinabi ay isang pagpapatibay at pagpapatunay dun sa propesiya na binanggit mismo ng ating Panginoong Jesus. Makikita natin yan sa Lucas 21 verse 27. Pagkatapos ay makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa isang ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Di ba? Sa isang ulap siya dinala sa kanyang kaharian sa langit. Pagbalik niya dito sa mundo, ganun din. Sa pamamagitan din ng isang ulap, ng Shekinah cloud, siya ay bababa dito sa lupa. Sa Apokalipsis o Revelation chapter 1 verse 7, tingnan ninyo, siya'y dumarating na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata at ng mga umulos sa kanya at ang lahat ng mga lipi sa lupa ay tatangis dahil sa kanya. Alam niyo mga kapatid, itong pag-akyat o pagtaas ni Jesus sa langit, no, itong ascension niya, ito ay hindi lamang isang hudyat
ng yung pagtatapos ng kanyang earthly ministry. Ito rin ay isang hudyat ng pasimula ng pagpapalaganap ng ebanghelyo dito sa lupa. Sa pamamagitan ng patutuo ng mga disipulo at ng sinaunang iglesia na galing sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos na nananahan sa kanila. Dito na tayo sa ating huling punto. Ang patuloy na panalangin na may pagkakaisa. Verse 12, pagkatapos ay bumalik sila sa Jerusalem, buhat sa tinatawag na bundok ng mga olibo. Malapit sa Jerusalem na isang araw ng Sabbath lakarin. Yan dito makikita natin na bumalik sila sa Jerusalem. Kasi yun ang utos ni Jesus na manatili sila doon at hintayin nila yung ibibigay o ipapadala ng Diyos Ama. No, at sinasabi rin dito ni Lucas na sila ay nanggaling saan? Sa bundok ng Olibo. Ibig sabihin, doon pala nangyari yung ascension. At ayon kay Lucas, ito raw ay halos isang araw ng Sabbath na paglalakad. No, alam niyo yung isang araw ng Sabbath na paglalakad, ayon sa oral tradition o yung tinatawag nilang o yung Mishnah, ang isang araw ng Sabbath na paglalakad o paglalakbay ay humigit kumulang 1,100 meters o 1.1 kilometers. Na humigit kumulang 15 minutong paglalakad daw. No, mga 15 minutes walk from the Mount of Olives to Jerusalem. Ngayon, pagdating sa verse 13, sabi ni Lucas, nang sila'y makapasok sa lungsod, umakyat sila sa silid, sa itaas, na doon ay nakatira sina Pedro, Juan, Santiago at Andres, Felipe at Tomas, Bartolome at Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan at si Judas na anak ni Santiago. No, sabi rito, pagdating araw nila sa Jerusalem, umakyat kaagad sila dun sa second floor or sa upper room pala. No, yung silid sa itaas. Maaring yung iba sa inyo nagtatanong, Pastor, yan ba yung upper room na kung saan ay ginawa yung unang banal na hapunan ni Jesus at ng kanyang mga disipulo? O ito ba yung upper room na kung saan nagpakita si Jesus nang siya ay after niyang muling mabuhay? Sa totoo lang, hindi po yan nababanggit ng Biblia. Pero maaari. Pero that is not for us to speculate. But it's okay lang. No, if you thought about it, walang problema. But in reality, alam po ninyo, yung tinatawag nilang silid sa itaas o yung upper room, ito daw yung mga silid na kung saan ay magaganda at kadalasan ay ginagamit ng mga taong mayayaman. No, ito din daw ay ginagamit sa pagpupulong o di kaya din ito ay ginagamit sa pag sila ay mananalangin. Kaya doon sa upper room, kasi ang upper room nakakaiwas sila doon sa gulo sa ibaba, no? Maraming tao, maingay. Kaya kinailangan nila doon sa taas gawin ang kanilang pananalangin. At pagkatapos nito, nakita natin dito sa verse 13, inilista ni Lucas ang pangalan ng mga disipulo. Tulad ng ginawa niya doon sa Luke chapter 6, na kung saan ay binanggit niya rin isa-isa yung pangalan ng mga disipulo. No? At binanggit niya nga ito, para kanino nga ba yung sulat na yun? Katulad nitong mga gawa para kay Theophilus or paano ba yung Theophilus sa Tagalog? Teope? Ay, Teope. Parang Teope. Theophilus. Teofilo. Ngayon, ito yung katanungan. Bakit kinailangan pang banggitin ulit ni Lucas ang pangalan ng mga alagad? Kasi kung nabanggit na niya ito dun sa unang liham niya para kay Teofilo, bakit kinailangan pa niyang banggitin ito ulit? At ito po ang dahilan. Una,
ay upang ipaalam sa kanyang mga mambabasa na si Judas Iscariote. No? Si Judas Iscariote ay inalis na sa listahan. Sabi ko nga, hindi lang sa listahan sa mundo na rin. Kasi nung panahon ito, namatay na siya. Di ba? Nagpakamatay. At pangalawa, ito ay upang bigyang daan ang salaysay ng pagpili at pagsasama kay Matias bilang bahagi ng 12. Na yung choosing and inclusion of Matthias to the 12. Yun ang reason. Matthias pala, ha? Matias. Ito yung dalawang kadahilanan kung bakit kinailangan pang banggitin ulit ni Lucas yung mga pangalan na ito. No? At actually, pag-uusapan ito ni Pastor Rico next Sunday. Puntahan po natin ang pinakahuling verse natin mula sa pangunahing talata, yung verse 14. Ang sabi rito, sama-samang itinalaga ng lahat ng mga ito ang kanilang sarili para sa pananalangin. Kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at ang kanyang mga kapatid. Yung mga kalalakihan at kababaihan na nandun sa silid sa itaas, nung mga panahong iyon, no, sila na yung mga sinasabing nating core or yung nucleus. No, sila na yung unang nagbuo nung sinaunang iglesia. At sa mga susunod na kabanata, makikita natin kung paano lumago ang iglesia. No, hindi lang sa bilang, kundi pati na rin sa espiritu. Tunay nga na kapanapanabik na makita kung paano binigyan ng kapangyarihan ng banal na espiritu ang sinaunang mga Kristiyano o yung mga sinaunang iglesia upang maging mga saksi ni Kristo Jesus, hindi lamang sa Jerusalem, kundi sa buong mundo. No, isang bagay na nais kong banggitin sana sa inyo bago tayo magtapos, makikita natin na kasama ng mga apostol ay sino? Yung mga babae. No, ang mga babaeng binanggit dito ay pinaniniwala ang mga tapat na tagasunod ng Panginoong Hesus na kasama niya sa paglalakbay mula pa doon sa Galilea. Tapos si Maria din, na nanay ni Jesus, ay kasama rin nila. At ang mga tapat na kababaihang ito ay kasama ni Jesus or pati nung mga apostol, no, hindi lang mula doon sa pagpapako ni Jesus sa krus, kundi hanggang doon sa kanyang muling pagkabuhay at pati na rin dito sa kanyang pag-akyat o ng kanyang ascension. And even after the ascension, nandyan pa rin sila. Naisip ko nga nung pinagninilayan ko ito, sabi ko, oo nga, no, may special mention dito yung mga babae. No, meron sigurong sometimes I feel na parang by nature, ang mga babae ay mas madalas nananalangin or they are more devoted or religious. Totoo ba? Tinitingnan ko ngayon, mas maraming babae ngayon. Hindi lang doon pati sa prayer night nga, binanggit ko kanina. Sa prayer night natin, mas marami yung babae kaysa sa lalaki. O, challenge ito sa mga lalaki. Ha? Anyway, pagdating dito sa pinakadulo, dito sa huli, binanggit din dito yung mga kapatid ni Jesus. Sino-sino ba sila? Sila ay si James or Santiago, si Joseph, si Simon, at si Jude. O si Judas. No, ganun yun din ang tawag dun kay Jude, di ba, Judas. Sa totoo lang, alam nyo, itong mga kapatid niya, nung unang nagmi-ministeryo si Jesus dito sa lupa, lahat dun sa kanila ay they were against what the Lord Jesus was doing. Tinawag pa nga siyang nasisiraan ng bait. Pero pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, lahat sila ay naniwala. Kasama nga dun sa dun sa upper room. At hindi lang yun. Si James, si Santiago, no, naging siya,
pillar, no, one of the pillars of the early church. At ang isang bagay na mapapansin natin, kung saan parati ginugugol ng unang iglesia ang kanilang oras, dito sa mga Gawa chapter 2 verse 42. Anong sabi diyan? Nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Alam nyo, hindi lamang ito once a week. Baka akala natin, nagwa-once a week meeting din pala sila. O di kaya once a month. O katulad ng members assembly natin, once every 4 months. Tapos once every 4 months na lang, yung iba hindi pa maka-attend, no? Hindi. Ang pinag-uusapan dito as often as possible. And it could be on a daily basis. Kahit pagod na sa trabaho, pag-uwi, magkikita-kita sila, makikinig sa katuruan ng apostol. No, they would break bread together and after that, what? Mananalangin sila. Magkakasama. No, ganito ang unang iglesia. Yung sinaunang iglesia. Ganun ang ginagawa ng mga sinaunang Kristiyano. At ang pinapakita nila sa atin ay ang kanilang pagiging, sa wikang Ingles, yung kanilang pagiging like-minded. No, yung pagkakaisa nila kay Kristo, yung pagiging isa nila sa Espiritu. Katulad ng sinabi ni Pablo sa Filipos chapter 2 verse 1 and 2. Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang pagkagiliw at habag, ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayunding pag-iisip. Magtaglay ng gayunding pag-ibig na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. Mga minamahal, kung tunay nga na nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos, dapat magkaroon ng pakikisama ng Espiritu sa ating kalagitnaan. At ang pagpapahayag na tayo ay may iisang pag-iisip na pinanatilihin natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating kalagitnaan, na tayo ay nagkakaisa sa Espiritu at mayroon tayong iisang layunin. At ano yung layunin na yun? Upang maipaabot ang Ebanghelyo sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Upang, ang sabi dun sa Great Commission is to make disciples of all the nations. Kung sinasabi mo na ikaw ay isang tunay na tagasunod ni Jesus, ang ibig sabihin yun, nasa iyo ang Kanyang banal na Espiritu. At kung ang Espiritu niya ay nasa iyo, ikaw ay may kapangyarihan upang maging saksi ng Diyos. Alam po ninyo, ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus, hindi po ito isang option o pwede mong piliin kung gusto mo o hindi. Tandaan po natin na ang ating pagnanais at kakayanang sumaksi para kay Kristo at ibahagi ang mabuting balita ay isang patunay o pagpapakita o manifestation ng banal na Espiritu na sumasa atin. Ebidensya yan na nasa iyo ang Kanyang banal na Espiritu. Ngayon, kung sakaling hindi mo nagagampanan ang iyong bahagi sa dakilang utos na ito o dito sa Great Commission na ito, kailangan mong tanungin ang iyong sarili. Tunay nga bang tinataglay ko ang banal ng Espiritu ng Diyos sa aking buhay? Nasa akin nga ba yung Holy Spirit o wala? Kasi malinaw na sinabi ni Jesus dito Sabi niya, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng banal na Espiritu.
At magiging ano daw tayo? Tayo ay magiging kanyang saksi. Kapatid, inihahayag mo ba ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo? Alam mo, hindi mo kailangan maging isang misyonaryo muna at pumunta sa malayong lugar bago mo isi-share yung gospel. Hindi po ganun. Kaya ang tanong ko, naibahagi mo na ba ang ebanghelyo sa pamilya nyo? Sa kapitbahay mo na parating nagtatapon ng basura sa harapan nyo? Sa mga kasamahan mo sa trabaho o mga kaibigan mo? Nagawa mo na ba yun? Naihayag sa kanila ang ebanghelyo? Mga minamahal, uulitin ko, ang pagbahagi ng ebanghelyo ay hindi option for us. Ito ay isang utos na nagmumula mismo sa ating dakilang tagapagligtas. At kung hindi natin ginagawa ang inuutos niya sa atin, anong ibig sabihin niyan? Ito ay katumbas ng kasalanan, ng pagkakasala. Ibig sabihin niyan, nagkakasala tayo sa Diyos kasi hindi natin sinusunod yung kanyang utos. Kaya dito po sa aking pagtatapos, aking ipapaalala sa ating lahat yung dakilang utos o yung Great Commission ng ating Panginoong Hesus. At ito po ay makikita sa Mateo chapter 28 verse 19 to 20. Kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pangangaral ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, Ama, salamat po sa paggamit ninyo sa mga apostol at sa sinaunang iglesia bilang inyong mga instrumento sa pagpapalaganap ng mabuting salita ng inyong kaligtasan. At alam po namin ito ang dahilan kung bakit hawak namin ang inyong mga salita, ang Biblia. At ito rin ang dahilan kung bakit kami ngayon ay nasa inyong harapan, sa inyong presensya. Patuloy mo pong pagpalain ang inyong iglesia dito sa GFC at naway matagpuan kaming tapat sa pagtupad ng inyong dakilang utos. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagitan ng pag-akyat sa langit at sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, tuparin natin ang tawag ng kaharian at paghayo at pagparoon sa mundo sa pamamagitan ng utos ni Kristo at sa ilalim ng kanyang bandila. Naway tugunin po natin ang tawag niya. Tayo po ay tumayo. Your eyes to the King, let this song rise within you as a fragrant offering of how God, rich in mercy, came in Christ to redeem all who trust in His unfailing grace. Hear the call of the kingdom to be children of light. The mercy of heaven, the humility of Christ, walking justly before, loving all that is right, that the life of Christ may shine through us. King of heaven, we will answer the call, we will follow
proclaim salvation in Jesus' name. Hear the call of the kingdom to reach out to the lost with the Father's compassion and the wonder of the cross, bringing peace and forgiveness and a hope yet to come. Let the nations put their trust in Him. King of heaven, we will answer the call, we will follow, bringing hope to the world, filled with passion, filled with power to proclaim salvation in Jesus' name. King of heaven, King of heaven, we will answer the call, we will follow, bringing hope to the world, filled with passion, filled with power to proclaim salvation in Jesus' name. Ilang anunsyo po lamang. Next week po ay wala tayong mga Bible studies. No? Walang Tagalog Thursday, walang Women of Grace and Youth Bible Studies. So, tandaan niyo po yun. And then, members meeting, mamaya, right after itong ating pananambahan, no, 3:30 daw, mag-uumpisa na tayo. Pero since maaga tayong natapos, baka 3:15, pwede na. No? Doon natin gaganapin yung assembly at yung right hand of fellowship. Your participation matters na kalagay dito is a must na lang, mas maganda. Parenting seminar, only 3 weeks to go. Now let's grow and learn together at our upcoming event entitled, hindi Tagalog ngayon The Roadmap of Parenthood, Wisdom for Every Stage of the Journey on June 26 at 27. No, open daw ito para sa lahat ng parents, future parents, and guardians. No, hindi mo kailangan daw maging GFC member. In case you want to join, mag-register lang daw dun sa likuran or mag-scan ng kanilang QR code. Ang bayarin daw ay 1,250 per head. Kasama na dyan ang pagkain at materials. No, wag kung sakaling babawi ako kay Peter dito. Kung sakaling naka-record naman to, no? Kung sakaling hindi kayo makapagbayad, lumapit lang kayo kay Pastor Pedro at siyang bahala sa inyo. Anyway, dito na tayo sa atin. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa katotohanan ng aming natutunan. Naway naintindihan namin sana itong aming tungkulin bilang inyong saksi dito sa mundong ito. Naway bigyan nyo kami ng kakayanan sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu na nananahan sa amin. Pakabanalin nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao, ang Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumatawag sa inyo at gagawin niya itong mga sinasabi namin. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Have a blessed day, everyone.